Yung statement ni Inday. Ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niyo yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa'yo, Marcos. Mas leader sa pangungurakot. Tama ka naman. Mas leader si Inday sa paglustay ng pera. Kumpara kay PBBM, tama ka naman. Diba? Oh, Dadu naman. Chu Dadu. May tama ka. KO. Oh, mas leader daw po si Inday sa paglustay ng pera, mga budget. Kumpara kay PBBM, di ba agree tayo dun? Si PBBM hindi naman naglulustayan eh. Di ba? Yung regalo nga sa kanya na 328 million pinamigay lang. Di ba? Ay, salamat po kay Leonora Gabriel sa kanyang pakulay. Maraming salamat po. Ayan. Agree ako sa'yo, Dadu, ha? Itaga mo yan kay Bato. Lods, look, may nabigyan ng jacket, tutae. Sino ba? Anong pangalan? Wait lang. Review ko lang. Okay na. Natanggalan ko na ng tibak. Okay. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa ng araw. Kasi hindi naman kasi diktador ang Pangulong Bongbong Marcos. Hinahayaan ng Pangulo na magtrabaho yung mga congressman natin, mga kongresista. Hindi naman diktador yung Pangulo. Iba yung trabaho ng Pangulo. Kung gusto pala ng Pangulo na makialam dyan sa Congress, dapat tumakbo na lang sa pagka-congressman. Diba? Tuturuan mo pa? Yung Pangulo? Ang Pangulong Bongbong Marcos tuturuan mo? Hindi kakalibel niyan, Dado. Nasa talampakan ka lang. Huwag mong tuturuan ang Pangulo. Di mo siya kalibel, tandaan mo yan. Itaga mo yan kay Bato. KO. Shoutout kay Ryan Kantar. Shoutout sa'yo ha. Sa mga taga Bicol dyan, magandang hapon, magandang gabi. Siyempre, gabi na dyan sa inyo. Magandang gabi po, no? Sa mga taga Bicol dyan. Oo. Sino bang taga Bicol dyan? Press 1 nga po. Tanga kayo. Bopol. Mas tanga ka. Mas bobo ka. Ha? Huwag mong pairalin yung kabubuhan mo at yung pagiging iyakin mo. Diba? Huwag mong pairalin yan. May stress ka lang lalo. Mamong problema ka lang lalo. Itaga mo yan kay Bato. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis, tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Hindi talaga palalagpasin pagbabantayan eh. Natural. Hindi palalagpasin. Wala naman sinabi yung Pangulo na, hindi ko palalagpasin, papatayin ko tong tao na to. Wala naman ganun. Pag sinabing hindi papalagpasin, anong gagawin? May proseso. Idadaan sa tamang proseso. Diba? Kasi ang Pangulo, matagal na pong tahimik. Kahit siya'y binabanatan, sinisiraan, tahimik. Pero ngayon, papalaga na at hindi papalagpasin. Pag iisipin natin yun, possible na idaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa tamang proseso. Tumanda ka na, wala kang utak. Ha? Gamit-gamit ng utak, Dado. KO. Huliin siya, isasabihin na sa NBI. Pinapaimbestigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda dyan, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FTF. Wala namang nananakot sa inyo. Oo. Wala namang nananakot sa inyo. At kung papalag kayo sa gobyerno, kawawa kayo. Maghahanap kayo ng gulo. Pag nakulong si Sara, manggugulo kayo. Mga buhay nyo yung mawawala. Bakit?
Papayag ba ang gobyerno na guluhin mo sila, girahin mo sila? Kasi yung ganyan, may pagbabantaan na yan eh. Yung mga pinagsasabi nyo eh. Parang gusto nyo sabihin, hindi, magigirahin namin kayo. Buhay nyo yung magiging kapalit. Dahil kapag yan, nagbitaw kayo ng mga ganyan salita, ng mga pagbabanta, at natuloy yung gera ng dahil sa inyo, hindi kayo makakalimutan ng ating gobyerno. Hahanapin kayo at hahanapin saan man kayo magtago. Kasi kayo yung nagsalita eh. Laban sa gobyerno eh. Diba? Hindi nyo kami matatakot, mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh, naghihintay lang. Tangina ninyo. Huwag na kayo magantay! Huwag na kayo mag-aantay! May grupo ka pala! Malawak yung grupo nyo! Ba't mag-aantay pa kayo? Ba't kailangan mo pang iyabang yan? Hindi naman pwedeng iyabang yung mga ganun. Kung gusto mo, gawin nyo yung gusto nyo. Ang totoong matapang, ang totoong may katapangan sa katawan, hindi yan niyayabang sa social media. Hindi yan niyayabang, may grupo ako dito, nag-aantay lang kami. Kabubuhan ng tawag dyan eh. Bakit? Bakit? Kasi, halimbawa ako, ay binibigyan mo ako ng idea para makapaghanda. 'Di ba? Gawin mo, Dado. Grupo-grupo. May grupo kayo, may mga baril kayo, gawin nyo ang gusto nyo. Oh. Tangina. Yung leader niyo nga eh, hinamon ng duelo, hindi kumasa. Bakla. Huwag mong gayahin si Digong at Baste na puro lang salita. Bakla naman. Duwag naman. Diba? Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yung kay Ito na, AFP daw. Makinig kayo ha. Armed Forces of the Philippines. Marcos, dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Wait lang, may ads lang. Schoolmate special with matcha, cookies, and cream. Grab yours now. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect. Oy, Violeta Tabunan, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Because she is the vice president, she was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw? Ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente. How much more ang malit na Pilipino. Gapo! Sino ba kasi yung nauna, Dado? Sino ba kasi yung naunang manakot or magbanta? Di ba kayo? Yung grupo nyo, yung saran nyo? Di ba? Nakadalawan banta na yan si Sara. Una, gigilitan si PBBM. Nanliig. Ngayon, ipapapatay na naman. Lumabas yan sa social media. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, kahit ano pang search nyo diyan, sa anumang social media, sa YouTube, Facebook, TikTok, wala kayong makikita doon na ang Pangulo nagbanta. Wala kayong makikita doon na ang Pangulo nagbanta kay Sara Duterte. Ang Philippine National Police, wala ngang record eh. Kasi, kung talagang pinagbantaan ito si Sara, dapat ni-report niya ito. Recorded dapat. Pero bakit wala? Ang tanong dito, Dado, magkano ba? Magkano ba? Yun ang tanong. Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung Ano? Ninanakawan yung wala talaga yung reasoning mo eh. Hindi! Ituloy mo! O ka talaga eh. Bangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantara. Parang si Sara din. Bangag din yung Sara mo. Binabasa niya rin. Diba? Binabasa.
Kung ano yung sasabihin. Ano yan? Ano, kumbaga walang utak ba? Pinag-aral kasi noon. Nag-aral naman. May something nga lang. Ha? Kasi ako, katulad ko noon, pinag-aral ako, ang gagawin ko, tatalon lang ako sa pader. Tapos pag feeling ko may pera ako, ay, gusto ko maging abogada. Ay, abogada tuloy. Abogado. Ay, sige, bayaran ko na lang para hindi na ako mahirapan pa. Kasi, kung hindi ko babayaran, dudugo lang yung utak ko eh. Babayaran ko na lang. Yan po yung nasa isip ko noon. Kung, sabi ko, pag ako yung naging millionaire, ayan, gagawin ko. Kasi, ano yan eh, pag tumakbo ka bilang mayor, magagamit mo yan eh. Pagkakatiwalaan ka ng tao eh. Kaso hindi man ako yumaman. Ay, hindi ko nagawa. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Binaboy ni PBBM daw ang opisina ng presidente. Bakit? Bakit? Si PBBM ba ng baboy or si Sara? Sige. Puta, nagis ka, hayop ka. Pati kayo. Ipaliwanag mo! Huwag ka mura-mura dyan! Tanga din tong matandang ito eh. Tanga-tanga ka din eh. Ipaintindi mo sa mga viewers mo, bakit nababoy yung opisina ng presidente? Sino ba itong tumatawag? Si Donald Trump? Wait lang. Wait lang po. Diba? Tinawagan po ako ni Donald Trump. Sorry. Kongreso, binaboy nyo yung Kongreso, hayop kayo, kontem kayo, yayabang ninyo, mga bopol. Bakit kasi hindi naman iko-contempt? Sinungaling nga eh. Diba? Sinungaling. Huwag kasi magsisinungaling para hindi makontempt. Tandaan nyo, noon panahon nyo mga Duterte. Pero ngayon, hindi nyo na panahon. Huwag kayong maghari-harian. Hindi nyo kaya. Diba? Adela Braso, shoutout po Naghari-harian kasi kayo eh. Yan tuloy yung nangyari. Nag-iiyakan kayo ngayon. Naman kayo mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan. Sino bang hayok na hayok sa kapangyarihan? Sino bang tanga, di ba kayo? Kasi, kayo ang naghahabol sa posisyon ni PBBM ngayon. Gusto nyo, ang Sara Duterte nyo ang pumalit sa posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. O sino yung hayok sa kapangyarihan ngayon? Diba? Ang Pangulo hindi naman ang gugulo. Nagtatrabaho lang na maayos. Sino ang hayok na hayok sa kapangyarihan? Sino ang naghahabol? Kasi, kitang-kita naman eh. Diba? Lahat na ginawa ng mga Duterte para manira. Yung iba nga, binabayaran yung ibang vlogger eh. Para lang gumawa ng ka-fake newsan eh. Diba? Nagbabayad sila. Para gumawa lang ng kasinungalingan, siraan ng Pangulo para lang ma-impeach. Tapos ang papalit sa trono, etong walang silbing Vice President na to. Vice President ka pa naman ng ng Tuda. Ay, Tuda tuloy. Sorry. Pilipinas pala. Naging Tuda tuloy. Sige na, tuloy natin. Ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, ang presidente ninyo ay nagdodroga daw. Okay? Yun po yung sabi ni Dado. Diba? Nagdodroga daw po ang ating mahal na Pangulo.
May papakita ko sa inyo. Sino kaya yung bangag? Sino kaya yung bangag? Papakita ko sa inyo, ha? Cheese Whiz! Help strengthen bones with a strength builder of calcium from Cheese Whiz. Eto, sino kaya yung bangag? Tingnan nyo to, ha? Ayan, sino kaya yung bangag dito? Eto. It's a killing activity, and I think my age, ako hindi masyado, kasi nagmamariwana ako para ano yun, Dado? Si Digong mismo yung umamin na nagmamariwana siya. Sino yung bangag? Matanong ko lang, Dado, kumukuha ka rin ba kay Digong? Tanong ko lang, nagmamariwana ka rin ba? Hindi, okay lang yun. Tanong lang naman eh. Dado, kasi ang Digong mo, nagmamariwana. Siya mismo ang umamin. KO! Diba? Ngayon, sino yung bangag? Ang Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong makita, wala kayong ebidensya na talagang yan ay gumagamit. Meron, AI. Gawa-gawa ninyo. Diba? Gawa-gawa nyo eh. Wala kayong ebidensya. Ang pinanghahawakan nyo lang yung mga salita ni Digong. Salita ng tunay na bangag. Hindi po ako maniniwala sa bangag. Diba? Hindi ako maniniwala sa totoong bangag. Mahirap eh. Diba? Kung ako, mas maniniwala ako dun sa taong matino kumpara sa bangag na nagmamariwana. KO! Tuloy natin to, tuloy. Nanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila, nagnanakaw, asan yung ebidensya mo? Pangalanan mo nga. Ako pag ako yung nagbablog, ganito. Ito si nagnakaw ng ganito kalaking halaga. Ipapakita ko dito sa screen na ito yung ninakaw niyo. Ito. Madali lang kasi magsabi na ang kongreso, ang mga kongresista, congresswoman, nagnanakaw. Sino ba? Pangalanan mo nga. KO! Lenny Santa Ines, shoutout po Oy, salamat po sa nag-like sa ating live ngayon. Sa hindi pa nakapag-like dyan, wag mahiyang mag-like. Sige nga, pangalanan mo nga. Sino yung Sino yung nagnakaw? Magkano yung ninakaw? Or kung hindi mo masabi kung magkano yung ninakaw, sino yung nagnakaw? KO! Wala eh. Galing yung mang-uto eh. na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni tangina daw natin Sige lang, pakinggan natin. Inday nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat. No? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mahinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandiyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos PP. Sino ba yung NPA na nandyan ngayon sa inyo? Di ba si Ka Eric? Na nagbago na kuno. KO! Tapos ngayon, ginagamit niya yung malayang pamamahayag sa paninira sa gobyerno. Yan po ang galawan ng mga totoong NPA. Ginagamit yung malayang pamamahayag to
Pero paninira. Nandyan sa inyo yung totoong mga terorista. Ha? Nagsanib puwersa na nga kayo eh. May nagawa ba kayo? Pilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo. Mga gago! Tangina nyo! Relax lang. Ha? Dado, pag masyadong agresibo kasi yung ating high blood baka biglang tumaas, ingat-ingat lang, alagaan mo yung kalusugan mo. May edad ka na. Traidor pa naman yung high blood. O baka lang naman, baka meron ka. Ha? Ang tao nagpapayo sa taong katulad mo. Tao ka ba? Tanong ko, tao ka ba? Hindi, nagtatanong lang po. Ha? Kung tao ba to? KO. Sagutin mo nga. Mag-comment ka dyan. Alam ko nandyan ka, pakahoy-kahoy ka diha. Ayaw, sige, pakahoy-kahoy diha, Dado. Ha? Mag-comment ka. Dyan. Dali. Ang tanong, nandyan ka ba? Nandyan ka? Oo, hindi pwedeng wala ka dyan. Kalukuhan niya na wala ka dyan. Ay, naku, Dado. Yung gagawin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition, is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Ano yun? Nagjo-joke ka ba? Nagjo-joke ba to si Dado? Gago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. Yan na yung gigil mo? She is not a threat to Kailangan mo kasi manggigil eh. Kailangan mo kailangan mo magsumipsip sa tinatawag mong Inday. Kailangan mo sumipsip. Sipsipan mo na. Diba? Sipsipan mo. Galingan mo. Napag-iwanan ka eh. Diba? Buti pa yung iba dyan ng mga garbage creator. Hindi po vlogger ha, hindi po content creator ha. Kasi ang tawag po sa kanila mga garbage creator. Buti pa yung iba. Malaki na yung kinita sa panluloko. Ikaw na pag-iwanan ka na. Buti pa yung iba. Sumipsip talaga ng sumipsip kaya nabayaran ng nabayaran. Ikaw, galingan mo yung sipsip mo. KO. Ikaw naman, Dado. national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Ay, 3,700 likes natin dyan. Salamat po ha. Huwag kalimutan mag-like. Libre po yan ha. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Nakaupo ka nga. Tumayo ka. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Ito. Ulitin natin ha. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Nagbanta siya ha. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Wag nyo daw sasaktan si Sara kasi uubusin kayo, tayo. Lalo na dyan yung mga namumuno dyan. Wag daw sasaktan si Sara kasi uubusin. Papatayin. Ang totoong gagawa ng ganyan, hindi na kailangang ilabas pa dito sa YouTube, sa Facebook. Hindi na. Ginagawa na yan. Diba? At kapag ginawa mo yan, Dado, at least lumabas na rin naman sa bunganga mo, pinasikat ka pa namin. Lumabas na rin naman yan sa bunganga mo. Kapag may gulo, nananggulo, kapag ginulo ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez, First Lady Liza Marcos, kapag may nangyari sa kanila, mamamatay kayong lahat. Tandaan nyo yan. Mamamatay kayong lahat. Magtatago kayong lahat.
Hindi kayo mabubuhay, Dado. Sa lupa kayo ililibing, tandaan nyo yan. Ha? Huwag kang magbabanta ng ganyan, putang ina mo ka. Ha? Kapag may nangyari sa Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, dahil ikaw ang nakita namin na nagbanta, mamamatay ka. Oh. Putang ina mo. Ang gagaling yung magbanta. Kapag narisbakan kayo, iiyak kayo. Partida, may grupo ka pa niyan. May grupo ka, umiiyak ka na. Ano ba naman yan? O, tuloy natin. Tanginan nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. Subukan niyo kami ngayon. KO. Grabing katangahan. Oy, Fen Yamashiro, salamat po sa blessing. Salamat po sa pakulay. Only reason kaya kayo nandiyan. Tayo po, hindi po tayo nauunang sila yung nauuna eh. Sila yung nauuna. Diba? Is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Oh, taong bayan. Tanga daw po tayo. Lady Net, shoutout po kay Lady Net. Salamat po sa yung blessing. Salamat po sa yung pakulay dyan. May ano ka na po ba? May jacket na. Siyempre, ito si Fenya Mashiro. May jacket na ba? Ayan, bigyan natin ng kulay yung kanyang pangalan. Ayan. So, salamat po ha. Oh, anong sabi niya sa taong bayan? Nyo. Ito ha. Pakinggan niyo po. May binitawan siyang salita sa taong bayan. Sa atin lahat, individual. Ito. Sa presidente. Tanginan nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Tanga daw po kayo. Tanga tayo. Dado! Uy! Umiiyak na oh. Pinaiyak nyo? Salamat po sa 3,900 likes natin dyan. Maraming salamat po. Huwag nyo kasing paiiyakin. Lulo nyo yan eh. Pinapaiyak nyo. Bigyan nyo ng popcorn. KO. Hindi, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know. Oy, salamat Chris Custodio sa yung bagong subscriber po natin yan. Salamat po. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Wait lang, may ads po. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, OMET, at PNP. Gagamitin nyo sa pamumulitikan nyo yung AFP? PNP, ganun din, gagamitin nyo? Ang mga yan, professional yung mga yan. Dapat hindi nyo dinadamay sa laban ninyo. May laban kayo, sa inyo lang yun. Huwag niyong idadamay ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Laban niyo yan eh. Kala ko ba malakas kayo? Diba? Ang ginagawa niyo ngayon? Pipilitin niyo yung AFP na kampihan kayo. Di na nahihiya? General Marbil, last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to makinig kayo pakinggan natin Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo. So ang matindi pa dito, sila pa daw yung pinagbibigyan. Sila pa daw. Galing Sino ka ba? Ano bang posisyon mo?
Iisa ka lang namang anti-government. Tapos mananakot ka. KO! Diyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me. Niluluding. Intindihin po natin, minsan talaga ang tao nagiging lutang. Hindi niya alam yung sasabihin niya. Biglang, excuse me po! KO! Yung mga aso, tumapanik May mga aso pala siya. Paalisin mo muna yung aso para tuloy-tuloy yung ating pakikinig. Okay. The president is being desperate already. Parang, kakusapin yung mga junior officer, kakusapin yung mga bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan kusapin ng mga junior. Putang ina. Idol na niya si Digong. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo Daphne Ramirez, shoutout, tumatayo para sa taong bayan. Tapos? Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan. Tapos? Is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate. Yun yung pananaw mo. Yun yung pananaw mo. Kasi tandaan nyo, nung panahon ni Digong, naging komunista po yung ating bansa. Naging komunista. Yung gobyerno ni Dugong. Yun yung pananaw mo At yun yung gusto mong isaksak sa utak ng mga Pilipino. Diba? Sa panahon ngayon, Victor, shoutout sa panahon ngayon ni PBBM, malaya ang mga Pilipino. Kung halimbawa, gumagamit ka ng droga, may batas. Gumagana yung batas. Diba? Pero sa panahon ni Digong, pinapatay kahit inosente. Kaya nga may batas Kasi pag nakagawa ka at napatunayang nagkasala ka, makukulong ka. Ganun yun. Wala naman sigurong ginawang batas na pwede kang pumatay ng 3 years old na bata, babarilin mo. Babarilin ng mga pulis mo. 'Di ba? May ganun ba? Wala. So mas maganda po ang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon kumpara sa pamumuno po ni Digong noon. Oo. Yung pamumuno po ni Digong noon, wala Kumbaga gusto lang niya ng patayan. Kasi ginawang negosyo yung individual na mga Pilipino. Kasi nga may reward system nga sila. Halimbawa, inosente ka ngayon, itong pulis na to gustong kumita ng pera at lulong sa sugal yung pulis na to. Gagawa ng paraan yan para patayin yung inosente at tataniman nila ng ipinagbabawal na gamot, minsan baril. At sasabihin nila nanlaban. Pero, wala silang body cam. Dapat kasi sa mga operations ninyo noon, sa panahon ni Digong, meron kayong body cam. Kasi yun yung ebidensya na kung talagang nanlaban ba, talagang gumagamit ba, diba? Wala Aaron L. Falan, shoutout po body cam. Pero alam naman natin na sa kapulisan noon, mga kapulisan noon, may mga body cam na yung iba. Pero hindi nila ginagamit. Kasi sampal sa kanila yun, baka mabutasan pa Diba? Shoutout kay kay Reds Open Helmer. Shoutout po. Ayan. So ayan po, at least nabigyan po natin ng reaksyon yung mga kabubuhan ng mga tarantadong Didi Shits. Oo, at good luck dun sa pumanaw dun sa EDSA. Wala pala kayong kain-kain dyan Ayan tuloy, bistado tuloy, di ba? Salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon at nagpakulay sa ating live. Maraming salamat po. At shout out kay Romeo Arias, sana ka na, ayusin mo yung buhay mo, wag ka nang maging bangag, wag nang maging pukpuk yung pamilya mo. Yung asawa mo, wag mong pabayaan, naging pukpuk yung asawa mo nakita ko kahapon di ba? Sabi ng asawa mo, 50 na lang. Putang ina. Wag ganun wag tatanga-tanga
O Romeo Arias, mabuhay ka pero wag na sana, ha? Salamat sa mga nag-like sa ating live ngayon at ingat-ingat guys. Bukas po ulit may live po tayo at abangan nyo mamaya. Meron po tayong i-upload na video. So yun lang guys, ingat-ingat. Bye-bye.